Amen. Magandang gabi po mga kapatid. Pakisabi nga sa iyong katabi, good evening. Sa kabila naman, good evening. Yan. Tayo-tayo na naman. Ano? Pero maganda pa rin na huwag natin kakalimutan na mag-invite. Amen po mga kapatid? Sapagkat napakahalaga po nito. So, today is the continuation ng ating pinag-aaralan ngayon na napaka-importante sa lahat. Diba? It is about the lesson of carries. But before we start, bigyan ko lang po kayo ulit ng mga short and few reminders. Una na po dyan ay paki-silent po ang ating mga cellphone because it is a sign of respect and to avoid distraction. Yan. And thank you so much po for not using your phone. Also, don't forget to get your pen and your notebook. May panulat na po ba tayo? Amen? Kung taga OCW Pampanga ka, dapat alam mo na you need to get your pen and your notebook. Amen po mga kapatid? Napakasarap kaya na magsulat at mag-aral ng salita ng Diyos. Amen po ba? Try mo po iyan. Also, don't forget to invest and invite. Bring a family or friends at the church. And don't forget also to watch our online worship service. Dalawa po iyan every Wednesday, 6 p.m. and every Sunday naman po, 8 a.m. So kung may mga mahal kayo sa buhay na hindi nakaka-church o kaya ay mga nasa ibang bansa, no? O kaya gusto mo silang mabahagi na ng nararanasan mo dito sa loob ng church, no? Why don't you share our online worship services videos? Amen po ba? Also, calling our care leaders. Malapit na po tayo sa ating team building and meeting conference 2024 on October 11 at Casa Claudia Private Resort. So, pakihanda nyo na rin po ang inyong mga reports kasi para mapabilis po tayo doon because we will not stay long doon po sa ating pupuntahan. Okay. So, handa na po ba tayong mag-aral ng salita ng Diyos? Amen. Salamat po sa dalawang sumagot. Handa na po ba tayo mag-aral ng salita ng Diyos? Amen. Napaka-busy naman. Alright, sige po. Sabay-sabay na po tayong magdeklara ng isang deklarasyon ng pagpapala in 3, 2, 1, go! In Jesus, I am super blessed. I am Macarius. Are you Macarius? Amen. Say it every day. Amen po ba? Because it is a declaration of faith to be spiritually well-fed, emotionally happier, masaya, and financially, materially super blessed because of our Lord Jesus Christ. Amen. So let's continue with our lesson. Ang ating topic pa rin ay pinamagatang, everybody, charis. Yan, hindi po charis charis. The gift of favor for everyday life. Ang charis po ay Greek word at ito po ay, ang ibig sabihin nito ay pinapaboran tayo. Kayo ba gusto nyo pinapaboran kayo? Amen po mga kapatid? Kasi pag wala ng pabor sa'yo ang isang tao, wala na siyang amor, wala ka nang matatanggap at malayo ng loob nyo sa isa't isa. Tama ba? Kasi wala nang ang pabor na matatanggap tayo. Amen mga kapatid? And yet, brothers and sisters, God wants us to give the gift of favor. Ang tawag po dyan ay charis. At gusto niya po na maranasan natin ito araw-araw. Ikaw ba gusto mong maranasan ng pabor? Ako gustong-gusto ko para hindi ako nauubusan. Ephesians chapter 2 verse 8 to 9, sabi rito, for it is by God's grace, charis, that you have been saved through faith. It is not the result of your own effort, but God's gift, regalo, so that no one can boast about it. No? Ano po ulit ang Greek word ng salitang grace? Everybody, next. Charis, siyempre. It means grace, favor, acceptable, goodwill, ano pa, loving kindness, benefit, and gift. Sabi pa dyan sa baba, to be full of joy. Mapuno ka ng kaligayahan, happiness, or pleasure. Literally, sabi dyan, it is a gift, a generous gift, or a gift of God's favor. At lahat po ng definition ng charis na yan, yan ang gusto ng Diyos na maranasan natin. Ang tanong, gusto mo rin ba? That you have full of joy, pinapaboran ka, amen mga kapatid? And you have pleasure.
Pag pupunta ka sa gawain ng Diyos, masaya ka pa rin, no? Kahit ipagpaliban mo muna ang pagtatrabaho o paggawa sa bahay, masaya ka pa rin kasi hindi ka nalulugi sapagkat tumatanggap ka ng pabor ng Diyos. Can you hear amen? Amen. So, sinagot natin ang tanong na what gave us the right to God's gift of favor. So, paano ba tayo nagkaroon ng pabor? Anong karapatan natin? Anong sagot? Next. The righteousness of Christ gave us the right to give to God's gift of favor. No? Brothers and sisters, isa po sa paraan para paboran tayo ng Diyos ay kapag ikaw ay righteous. Sabihin natin, righteous. Sa ibang salin, matuwid, pinakamalapit na alam natin, mabait. Amen po mga kapatid? So kapag ikaw ay mabait at consistent ang iyong kabaitan, di ba, kahit naman sa school, kahit sa bahay, kahit sa trabaho, pag mabait ka, napapaboran ka. Tama mga kapatid? Amen po ba? Pero dito, hindi ang performance mo ang tinitignan, kundi ang ginawa ni Kristo sa krus ng Kalbaryo. It is the righteousness of Christ. Amen po ba mga kapatid? At tandaan nyo po ito, ang madalas na nakakatanggap ng pabor ay ang mga anak na mababait. Tama ba mga nanay? Mga mababait? Wala namang favoritism, no? Walang favoritism. Pero pag nakikita mo ng anak mo yung malambing sa iyo, mabait, hindi mo na uutusan, no? Ito ay napakagandang senyales para bigyan mo ng pabor at i-bless ang mga mababait at masisipag. Tama po ba mga kapatid? Ikaw ba ay mabait at masipag sa gawain ng Diyos? Kaya pala nasa iyo palagi ang pabor ng Diyos. Amen? Look at this. James chapter 4, verse 6. But He gives us more grace, carries. That is why Scripture says, God opposes the proud. Ayaw ng Diyos yung mayabang. Look at the contrast. But gives grace, or ano na yan? Carries to the humble. Mga mababait. Amen po ba? Basta ikaw ay masunurin, ikaw ay humble, ikaw ay garantisadong makakatanggap ng biyaya at pabor ng ating Diyos. Amen mga kapatid? Amen. Next po, question. How did we become righteous? Nasagot na natin ito, di ba mga kapatid? Ito ba'y sa paggawa mo ng matutuwid at kabutihan? No. Paano po tayo naging matuwid or righteous? Through imputed righteousness. Ito po yung inilagay sa iyo. Pag sinabing imputed, itinapal sa iyo, ibinigay sa iyo, inilagay sa iyo, kaya ka naging matuwid. Are you with me mga kapatid? Amen. Sabi po dyan, it is when a believer becomes righteous by placing Christ's righteousness upon us through faith in His death on the cross. Basta naniniwala ka kay Kristo, namatay siya sa krus ng Kalbaryo para tubusin ang ating mga kasalanan, ikaw ay dinamitan na. Nakita niyo yung picture? Ipinut or i-place ipinlace ang katuwiran ni Kristo, kaya tayo ay matuwid na sa harap ng Diyos. Amen po ba mga kapatid? Amen. Let me give you another illustration. Pinakita ko na nakaraan ito sa inyo. So nakita niyo po yan. Meron pong dalawang element. Ito po ay si Kristo at yung isa naman, next po, ay ikaw o bilang mga tao. And sabi po dyan, yung imputation of Christ's righteousness, yung pong katuwiran ni Kristo ay napunta sa atin, mga tao. Amen? Pero yung ating namang mga kasalanan, yung ating mga karumihan, yung ating mga guilt ay napunta naman kay Kristo. No? So ang nangyari po dyan, imbis na tayo ang maparusahan, hindi na tayo mapaparusahan. Bakit? Inilipat na ang kasalanan kay Kristo, kaya imbis ikaw ang mamatay sa krus ng Kalbaryo, si Kristo nang namatay para sa iyo. Si Kristo ang naghirap, pero tayo ang nakinabang. Purihin naman natin ang ating Diyos na buhay. Shout Amen. Amen. Masaya po ba kayo doon? O gusto nyo rin talagang magpapako? Try na. Gusto nyo i-try, bahala kayo. Pero hindi po. Hindi mo na kailangan gawin yon sapagkat idinamit na sa iyo ang katuwiran ni Kristo. Amen? So our question is, who is our righteousness? Sino po ang ating righteousness? Everybody? He is Jesus. And you are correct.
Si Jesus po ang ating katuwiran. Basa, 1 Corinthians 1:30. Review lang po tayo. You are partners with Christ Jesus because of God. Jesus has become our wisdom sent from God, our righteousness, our holiness, kabanalan, and our ransom from sin. 31, as scripture says, whoever brags must brag about the Lord has done. No? Kung gusto mo na natitempt ka na magyabang, ang sabi po ng Biblia, ang ibida mo ay si Kristo at kung ano ang ginawa niya sa buhay mo. Amen? Amen po ba? Na nakita lang, wow, ang ganda ng bahay niyo ah. Wow, ang ganda ng sasakyan mo ah. Wow, ang dami mo ng mga medals ah. Ang dami mo ng mga achievements. Ano ang sasabihin mo? Kasi si Lord tinulungan ako. Amen? Amen mga kapatid? So anyone who wants to brag must brag about what the Lord has done in our lives. May mabuti po bang ginawa ang Diyos sa ating buhay? Palakpakan naman po natin ang mabuting Diyos na yan. Hallelujah. Are you with me, mga kapatid? Tandaan po natin ito. Next, our righteousness in Christ is perfectly permanent. Tandaan nyo po yan, mga kapatid, ha? Hindi na mawawala ang katuwiran ni Kristo na nasa atin. Amen po ba, mga kapatid? Amen. Maniwala ka. Kasi kung hindi ka maniniwala, mawawala din talaga yan. Look at this. Let me give you a proof. Hebrews chapter 10, verse 14. Sabi dyan, with one sacrifice, then He, Christ, has made perfect forever those who are purified from sins. Ito po yung mga Christians, kagaya natin. Are you a Christian? Amen. So, sabi rito, sa isang alay na ginawa ni Kristo, tayo'y ginawang perfect. Sabi nga natin, perfect. Ano pa? Forever. Sabi natin, forever. Very good. Let's dig deeper on the word perfect and forever. Ang Greek word ng salitang perfect ay teleio. Yan. Ang ibig sabihin ng teleio is to finish, to be found perfect, to complete, buo na, kompleto na, literally, to accomplish. Natapos na. So, pag sinabing ikaw ay teleio, ikaw ay ganap na, tapos na banal at matuwid kay Kristo. Amen? In the perfect tense, sabi dyan, it means the action is done, tapos na ang kanyang ginawa, and the actor is at rest, wala nang ginagawa, yung gumawa, but the result, ang ganda, continues. Amen po mga kapatid? Yung ginawa ni Kristo sa krus ng Kalbaryo, hindi na siya nakapako, hindi na siya kailangan pa magpapako, pero yung kanyang pagtubos sa atin ay tuloy-tuloy pa rin. Can you hear amen? At even sa panahon natin ngayon, may epekto pa rin po ito sa ating mga buhay. Kaya ibig sabihin, kung si Kristo ay namatay, nabuhay para sa atin, patuloy niya tayong nililinis. Sabihin sa katabi, nililinis tayo ni Kristo. Amen mga kapatid? Amen po ba? Kaya wala na dito yung, Pastor, pag-pray mo nga ako. Bakit? Kasi nahihiya ako? No, mali. Teleio, ikaw ay binanal na, ikaw ay ganap na sa ating Panginoong Yesus. Can you hear amen? Sige, palapakan nga po natin ang ating Diyos. At sinunod pa ng salitang perfect forever. Ano naman po ang Greek word ng salitang forever? Pakipindot. It means dienekes. Yan. It means to continuous, carried through, perpetually, without ending. Sa Tagalog, ano po yon? Walang tigil. Tuloy-tuloy pa rin po ito. So, ibig sabihin, as if hindi ka nagkakasala. Bakit? Walang tigil ang Diyos na binabanal ka, walang tigil ang Diyos na pinapatawad ka, araw-araw. Amen mga kapatid? Dienekes. Are you with me mga kapatid? Amen. Kaya, again, our righteousness is in Christ is perfectly permanent. So kung permanent ang ating pagiging banal, look at this. You cannot lose your salvation. Do you believe that? Hindi mawawala ang iyong kaligtasan. Bakit? Yung nagligtas sa iyo, tuloy-tuloy na binabanal ka, tuloy-tuloy na ginagawa kang matuwid. Kaya pag tinignan ka ng Diyos, masayang-masaya ang Diyos sa iyo. Shout amen. Palapakan nga natin ang ating Diyos na buhay.
So if you got saved by grace through faith, then you cannot lose your salvation by your works or performance. Sabi po yan ng Ephesians chapter 8 verse 9. Amen po ba mga kapatid? Tanda po natin, pagdating sa kaligtasan, it is not about merit or demerit. No? Ibig sabihin, mabait ka ngayon, ligtas ka. Mamaya, hindi ka na mabait, hindi ka na ligtas. Hindi po. It is not based on our performance o mga gawa natin. Sapagkat ang mga gawa ng tao ay laging pumapalya. So, kung ang ating kaligtasan ay base sa iyong paggawa, mawawala nga ang iyong kaligtasan. Are you with me mga kapatid? Amen. Now, the 1 million question sinagot natin last week is, does grace gives us the license to commit sin? Dahil ba mayaman ang biyaya at pabor ng Diyos, pwede na tayong gumawa ng kasalanan? Ha? Pwede po ba? Lagi na ba tayong gagawa ng masama? Hello? Andiyan po ba yung mga patid? Anong sagot natin? Yes or no? No. Amen po ba? Bakit? Tingnan nyo po, pakipindot. In grace or charis, we are not given the freedom to commit sin. Hindi tayo binigyan ng laya para magkasala. Anong ibinigay? We are given freedom to overcome sin. Magkaiba po yun, ha? Amen po mga kapatid? Amen po? Ang karapatan na binigay sa iyo ay para labanan, maging malaya, ikaw ay makaahon sa pusali at kanal ng karumihan at kasalanan. Amen po ba mga kapatid? Nilinis ka na eh. Babalik ka pa ba sa putik? Hindi na. Pero labanan mo para hindi ka na bumalik uli sa dati mong buhay at pagkatao. Can you hear amen? Amen po ba? So pag pinaliguan ka na, tapos nakita mo na malinis ka na, babalik ka pa ba sa pusali? Babalik ka pa ba sa putik? Sana ay hindi na. Because you have the freedom to overcome sin. Now, the question is, next, how to overcome sin? Nasagot na rin po natin ito. Anong sagot? Everybody, we need to become a new creation. Dapat may pangontra ka. Ha? Para malabanan mo ang kasalanan, dapat may pumipigil sa'yo. Tama ba mga kapatid? Kasi dati, wala kang laya. Normal lang sa'yong magsinungaling. Normal lang sa'yo ang magmura. Normal lang sa'yong gumawa ng kasalanan. Bakit? Wala namang pumipigil sa'yo eh. Tama mga kapatid? Pero, nung nagkaroon ka ng bagong katauhan, new creation, meron ng counter force, pangontra, para mapigilan ang iyong paggawa ng kasalanan. Can I amen? Amen po ba? Sino sa inyo ngayon ang pagka medyo napabanggit ng, ay, puto bungbong, puto kutsinta. Gumaganon pa ba kayo? Di ba, no? Dati naman, proud ka pa eh. Pero dahil may kumukontra na new creation, bago na, mamaya alamin natin kung ano yon, hindi mo na nagagawa ang iyong lumang pagkatao at kasalanan. Can you amen? Oh, look at this. 2 Corinthians 5 verse 17. Ito yung sagot. Everybody? Therefore, if anyone is in Christ, united, nakipag-isa or naniwala kay Kristo, ano sabi? He is a new creation. Bago na, no? The old is gone, wala na ang lumang gani, ha? But the new has come. Amen po ba? Kailan ito nangyari? Sabi diyan, no? In Christ. If anyone is in Christ, nung nakipag-isa ka, naniwala ka kay Kristo. Ano ang resulta? You become a new creation. Wow. Gusto niyo po ba yung bagong pagkatao natin? Amen. So ano nga po ba yung bagong pagkatao? Next. The new creation is, ano po yan? Being born again in your spirit. No? Naging born again ka na sa iyong spirito and you become children of God. John 1:12. So ano pong nangyari? Sabi diyan, next po. The moment we got born again, we become a new spiritual being. We are a spirit. Where our spirit and soul is welded, no? Yung kaluluwa mo at yung spirito mo nagdikit na, welded, fused, bonded, attached, merged together, making us, thank you, sister, making us what? A new creation. Wow. No, ang daming ginamit na salita.
Pinagdikit, pinagsama na, winelding na, pinagdikit-dikit na. Bakit? Para magkaroon ka ng bagong kaanyuan at pagkatao. Nakuha niyo po yun mga kapatid? Yung kaluluwa mo, yung espiritu mo, magkasama na at naging anak ka na ng Diyos. Kaya nga po, ang isang Christian, tanong nila, pag namatay ang isang Christian, saan ka agad pupunta? Ha? Mayroon pa bang yung tinatawag nilang purgatorio? Wala na. Pag namatay ang isang Kristiyano na may Kristo sa puso, diretso siyang uuwi sa langit. Bakit? Basahin natin. Ecclesiastes 12 verse 7. For then the dust, itong katawan na to, will return to earth, sa lupa. But look at the next line. The spirit, yung na-born again will return to God in heaven who gave it. You get that mga kapatid? Kaya yung espiritu mo, yung kaluluwa mo ay naging magkadikit. Pag namatay ang isang tao, hila-hila ng espiritu mo ang kaluluwa mo at ito'y uuwi sa langit. Kaya ikaw ay anak ng Diyos. Shout amen. Palapakan natin ang ating Diyos na buhay. Amen po ba mga kapatid? Kaya pag tinanong ka, pag namatay ka, saan ka pupunta? Anong sagot mo? Sa langit. Amen po mga kapatid? Bakit? Ayan ang verse, Ecclesiastes 12 verse 7. Amen po ba mga kapatid? That is the assurance of our salvation. Now, when we become a new creation or born again, anong nangyari sa atin? Next, 1 John 3:9. Those who are children of God, ano yon? Mga na-born again sa kanilang spirit, do not, look at that, do not continue to sin. Hindi na nagpapatuloy sa kasalanan. For God's very nature, yung divine energy ng banal na spirito is in them. Nasaan? In them. Saan nga yung in na yon? Sa loob. It is not in the body, it is not in your soul, but in your born again spirit. Yung Holy Spirit na nanahan sa yung born again spirit. And because God is their Father, look at that, they cannot continue to sin. Amen mga kapatid? Magkaiba po, lagi kong sinasabi, magkaiba po yung nagkakasala sa nagpapatuloy sa kasalanan. Ulitin ko magkaiba yung nagkakasala. Nagkakasala pa ba kayo? Pero magkaiba yun sa nagpapatuloy sa kasalanan. Paano ba tayo hindi magpatuloy sa kasalanan? Ano yung ating verse? 1 John 1:9. Anong gagawin natin? Next po. Anong gagawin natin para hindi magpatuloy sa kasalanan? Confess. Amen mga kapatid? I-confess mo ang iyong mga kasalanan at ikaw ay patatawarin ng Diyos. So hindi ka na magpapatuloy muli sa kasalanan. Are you with me mga kapatid? Amen. Next, 2 Peter 1:3-4. Jesus has the power of God by which He has given us everything we need to live and to serve God. We have these things because we know Him. Kilala natin ang Diyos. Jesus called us by His glory and goodness, for through this He gave us the very great and precious promise. With these gifts, tingnan niyo po yun, naka-highlight, you can share in being like God. Ano po yun? Share in His power and authority. And the world will not ruin you with its evil desire. No? Nakita niyo po yun? You can share in being like God. Magiging tila kamukha mo at kagaya mo ang Diyos. Saan? Sa kapangyarihan at authority. Kaya pag sinabi mo, in Jesus' name, kamalasan, lumayas ka. In Jesus' name, sakit ng ulo, umalis ka sa aking katawan. Susunod po yan. Ganun, amen? Kasi ang Diyos, kaya niyang magpagaling, kaya niyang magpalayas ng anumang masasamang espiritu. Are you with me mga kapatid? Amen. So you have the power to overcome sin. At kaya mong magpatuloy at mamuhay ng tagumpay habang ikaw ay naglilingkod sa ating Diyos na buhay. Shout amen. Salamat sa pabor ng ating Panginoon. Are you with me mga kapatid? Amen. Now, again, next, pakibasa po. We become a new creation when we are united in Christ. Therefore, anong resulta? We can now overcome sin to win back favor of God. Amen po ba? So kaya mo nang labanan ang kasalanan. Ha?
Kaya habang nilalabanan mo, mas lalo kang pinagpapala ng ating Diyos na buhay in your body and in your soul. Can you hear amen, mga kapatid? Amen po ba? Kasi kung ang natanggap mo ay grasya at inaabuso mo ang grasya, ginagawa mo pa rin ng sadya ang kasalanan, hindi grasya ang natanggap mo. Kundi ano? Disgrasya. And you are a disgrace to God if you do that. Kasi anak na tayo ng Diyos na buhay. Can you hear amen? Kaya dapat overcome. Sabi mo, overcome. Sin. Labanan natin ang kasalanan. Shout amen. Palapakan po natin ang Diyos na buhay. So bakit ba natin kailangan na i-overcome ang kasalanan? Bakit kailangan nating labanan ito? Bakit kailangan tayong maging mabait or righteous sa mata ng Diyos at sa mata ng tao? Bakit po kaya? Bakit po? Kasi anak ka ng Diyos. Sabihin sa katabi, anak ka ng Diyos. Pag anak ka ng Diyos, anong unang impression sa'yo ng tao? Good boy ka. Tama? Good girl ka. Tama po ba mga kapatid? Kaya kailangan magpakabuti rin tayo. Pero maging malinaw po na hindi tayo gumagawa ng mabuti para maligtas o maging matuwid. Ligtas ka na, matuwid ka na, kaya ikaw ay nakakagawa ng mabuting bagay. Can you hear amen? Amen. Now, the 1 million question again, Tagalog. Ito na po yan. Now, Pastor, kung matuwid na pala tayo kay Kristo, bakit pa tayo kailangang magpakabait? Diba, no? Sabi mo kanina, matuwid na kami. Bakit magpapakabait pa? Matuwid ka na in your born again spirit. Pero anong sagot natin? Kailangang magpakabait para ano? Maligtas din ang ibang tao at paboran din sila ng Diyos. Gusto niyo po ba yun, mga kapatid? Sige nga, palapakan natin ang ating Diyos na buhay. Hindi ka nagpapakabait para maligtas. Nagpapakabait ka para maligtas din ang ibang tao. Can you hear amen? Sabi nila, dati lasinggo to ah. Saan ka umaattend? Saan ka umaattend? Bakit? A-attend din ako. Tama ba? Makikita nila may binabago sa buhay natin. Can you hear amen? At pag nakita nila yon, sila rin ay magpupuri, magpapasalamat sa ating Diyos na buhay. Shout amen. Let me give you the proof. Matthew chapter 5 verse 16. In the same way, let your light shine before men. No? Sa tao. Bakit daw? That they may see your good deeds and, look at that, praise your Father in heaven. Ito po yung kaligtasan or salvation. Makita nila na meron kang mabuting gawa, brothers and sisters, maiingganyo rin sila na magpuri at manumbalik sa ating Diyos na buhay. Amen? Kaya sabihin sa katabi, magpakabait ka. Amen po mga kapatid? Amen. So, ibig sabihin, gumagawa ka ng mabuti, hindi para maligtas, kundi para ma-enjoy din ng iba ang pabor ng Diyos. Amen po ba mga kapatid? Everyday po yan. Pero, again, maging malinaw na kaya natin alalabanan ng kasalanan ay dahil pa rin sa pabor ng Diyos sa tao. Tama mga kapatid? Hindi porke napalayas mo yung demonyo, hindi porke napalayas mo yung kamalasan, magyayabang ka na. Hindi po. Sabihin sa katabi, hindi po. Hiwalay sa Diyos, wala kang kayang gawin. Tama mga kapatid? Tingnan niyo po ito, Philippians 2:13. Not in your own strength. Hindi sa lakas mo. For it is God who is all the while effectually at work in you, energizing and creating in you the power and desire both to will and to work for His good pleasure and satisfaction and delight. Nakita niyo po yun mga kapatid? So kaya ka pala nakakagawa, kaya pala gusto mong maglingkod sa Diyos, kaya pala nakakapunta ka sa church, hindi dahil gusto mo lang. Tingnan niyo yung verse, not in your own strength. Sino yon? It is God. Ang Diyos mismo ang nagbibigay sa iyo ng energy, nagbibigay sa iyo ng power, ng desire, kaya ka nakakagawa ng mabuti at nakakapaglingkod sa ating Diyos na buhay. Amen mga kapatid? So, only to realize na kaya ka pala magaling, kaya ka pala mahusay, hindi dahil magaling ka talaga, kundi ang Diyos ay mabait sa iyo, tinutulungan ka, kaya nakakagawa ka ng mabuti. Shout amen. Palapakan natin ang ating Diyos na buhay. Amen po ba mga kapatid? Clear po ba tayo doon?
Kaya pag naging first honor ka, naging cum laude ka, nakabili ka ng bahay, nagkaroon ka ng sasakyan, ang sasabihin mo lang palagi ay, all for the glory of God alone. Shout amen. Palapakan natin ang Diyos na buhay. Are you learning so far? Amen. Ituloy po natin. Let's continue. How important is the righteousness of Christ? Next, in relation to God's gift of favor. No? Ano bang koneksyon ng pabor ng Diyos at pabor ni Kristo at ang katuwiran ni Kristo sa pabor ng ating Diyos na buhay? So let's look at this. Number 1, ang katuwiran ni Kristo, Christ's righteousness, number 1 is permanently secures my right to God's gift of favor. Tandaan niyo po yan ha, hindi ka pinapaboran dahil mabait ka. Pinapaboran ka kasi mabait ang Diyos. Amen mga kapatid? Amen po ba? Amen. Kasi kung hindi mabait ng Diyos, wala na isa man sa atin ang tatanggap ng pabor ng Diyos. Can I amen? Tandaan niyo po ito. Next, again, pinakita ko sa inyo, our righteousness in Christ is permanent or perfectly permanent. Sabi ng verse kanina na Hebrews 10:14. Kaya matuwid na tayo palagi, perfect na tayo palagi, forever yan kasi dahil kay Jesus. Amen po ba mga kapatid? Amen. Next question, what gives us the assurance of our permanent rights to God's gift of favor? Now, ikaw ay meron ng lisensya, ikaw ay pinapaboran na ng Diyos, ano ang kasiguraduhan mo? What is your assurance na lagi kang papaboran ng Diyos? Sagot natin, everybody, through God's grace, no? Charis and Christ's righteousness. Wow, ang ganda niyan. Bakit ka papaboran ng Diyos? Dahil sa biyaya ng Diyos at dahil sa katuwiran ni Kristo. Amen po ba mga kapatid? Yang dalawa na yan ang laging gagarantiya na ikaw ay makakatanggap ng biyaya at pagpapala, pabor ng Diyos. Basahin natin. Romans 5:20-21, law was introduced in order to increase wrongdoing. But where sin increased, look at this, God's grace, ano yun? Charis, increase much more. Hinto tayo doon. Habang dumadami daw ang kasalanan ng tao, ang biyaya naman ng Diyos ay lalong dumadami. Sinong mas marami? Yung kasalanan o yung biyaya ng Diyos? Biyaya. Kaya hindi kayang talunin ng kasalanan ang biyaya na napakarami at napakayaman ng Diyos. Amen? Amen po ba? Kung meron ka mang kasalanan, ikaw ang may problema kasi ayaw mong lumapit sa biyaya ng Diyos. Can you amen? Maliwanag po ba yun? 21. So then, just as sin ruled by means of death, pangit yan. So also, God's grace rules by means of righteousness, katuwiran, leading us to eternal life through Jesus Christ, our Lord. Amen po ba mga kapatid? Amen. Dahil kay Kristo, tayo nagkaroon ng buhay na walang hanggan. Hindi ka na mamamatay. Ang Greek word ng salita pong righteousness ay, tingnan niyo po yan, dikaiosune. Yan, dikaiosune. It means the condition acceptable to God. Isang kalagayan na ikaw ay katanggap-tanggap sa Diyos. Specifically, Christian justification. Sabi nga natin, justification. Literally, next po, it means justified, no? Or pinawalang sala, binigyan ng katuwiran, pinapaging banal, o pinabuti and given eternal life through Jesus Christ. No? Ang ganda ng meaning ng righteousness. Pag binigyan ka ng katuwiran mismo ni Kristo, ikaw ay garantisadong may buhay na walang hanggan. Are you happy with that? Pag may buhay na walang hanggan ka, kahit hindi ka na nga magtrabaho, buhay ka pa rin. Can you amen? Amen po ba? Bakit? Garantisado na ikaw ay buhay sapagkat ang pabor ng Diyos ay nasa iyo. Are you with me mga kapatid? Pero baka sabihin ng iba, hindi na nga ako magtrabaho, paboran naman ako ng Diyos. Well, you are not completely perfect yet. Ang meron kang kabanalan, katuwiran ni Kristo is in your born again spirit. At ito'y dadaloy sa iyong kaluluwa, sa iyong isip,
puso at kagustuhan at ito'y makikita na sa iyong katawan. We're not yet perfect in our body and soul. Can you amen? Kaya nga, inuutusan tayo na maging matuwid, di kayo sone, para tayong lahat ay paboran ng ating Diyos na buhay. Amen po ba? Maliwanag po ba yung mga kapatid? Amen. 1 Corinthians 1:30. Sabi rito, you are partners with Christ Jesus because of God. Jesus has become our wisdom, sent from God, our righteousness, our holiness, and our ransom for sin. Maliwanag po yan, ha? Si Jesus dumating to become our righteousness and holiness. Next, Galatians 2:16. Sabi diyan, know that a man is not justified by observing the law or by trying to be good, but by faith in Jesus Christ. So, we too have put our faith in Christ Jesus that we may be justified. Paano? By faith in Christ and not by observing the law, not by trying to be good. Bakit? Because by observing the law, no one will be justified. Sabi ng God's Word, na ibang version, people won't receive God's approval because of our own effort or live in accordance with the set standard. Hindi ka nagiging matuwid o pinapaboran ng Diyos kasi nagiging mabait ka. Hindi po. Sa pamamagitan lamang ito ng pananampalataya. Kanino? Kay Jesus. Amen po ba mga kapatid? Kayo ba'y naniniwala kay Jesus? Kayo ba'y naniniwalang kaya kayong banalin ni Jesus? Kayo ba'y naniniwalang kaya kayong gawing matuwid ni Jesus? Palakpakan natin ang ating Panginoong Yesus. Thank you, Jesus. Amen po ba mga kapatid? Amen. Ang Greek word ng salitang justified naman, ang ganda rin. It means dikaioo. Yan. Sabi nga natin, dikaioo. Amen. It means to render or regard as just or innocent. No? Innocente, not guilty, walang kasalanan. Free, be righteous. Literally, we are righteous by faith in Jesus Christ. No? Nakita natin, pananampalataya pa rin ang ating puhunan para tayo ay maging matuwid kay Kristo. Amen po ba? Amen. Hebrews 10:14 again, with one sacrifice, He made perfect forever those who are being made holy. Sino daw yung ginawang perfect forever? Yung mga binanal. Those who are being made holy. Ang Greek word naman ng salitang made holy ay hagiadso. Sabihin nga natin, mga kapatid, hagiadso. Amen. It means to purify or consecrate, mentally to venerate, banalin. It means sanctify. No? Linisin, gawing banal. Now, para mas maintindihan po natin, ipapakita ko ulit sa inyo ng pahapyaw yung doctrine of salvation. And we call that, next po, doctrine of soteriology. Sabi nga natin, soteriology. Very good sa mga nakasabay. It means from the Greek word soteria, which derives from the word soter, which means Savior. Kaya pag sinabing soteriology, it is the study of salvation or doctrine of salvation. Now, let me give you some pointers about the doctrine of salvation. Meron pong 7. Sabi nga natin 7. There are 7 doctrines of salvation. Tandaan nyo po yan. Ano po yung number 1? Forgiveness. Pinatawad ka ng Diyos. Can I hear amen? Amen po ba? Amen. It means yung past life mo, hindi na inaalala ng Diyos. Ano yung ikalawa? Justification. Ito po yung nasa husgado ka ng Diyos at ikaw ay pinawalang sala, hindi ka na guilty. Kaya ikaw ay hindi na parurusahan dahil sa biyaya ng Diyos. Can I amen? Pag walang biyaya ng Diyos, lahat tayo ay patay na at pupunta sa impyerno. Pero buti nilang may biyaya. Amen? You are justified. Ano pa? Next, reconciliation. Ibig sabihin, BFF mo na. Best friend mo na si God. Are you best friend with Jesus? Hindi ka nakaaway ng Diyos. Pag hindi ka kaaway ng Diyos, pwede ka bang humingi sa Diyos? Amen? Pero pag kaaway ka ng Diyos, makakahingi ka ba?
Hindi rin. You are reconciled. Ano pa? Redemption. Ibig sabihin po, binili ka at pinalaya, no? Hindi yung binili ka at ikinulong ulit. Hindi. Pinalaya ka. Dahil binili ka at pinalaya, ito naman ang sagot ng binili at pinalaya. Imbis na umalis siya at mamuhay ng sarili, nagpasya siya na maglingkod na lang doon sa bumili sa kanya. Amen? Kaya ang tawag mo na sa kay Jesus ay Lord. Are you with me, kapatid? Ang tawag doon ay redemption. Sabi nga natin, redemption. Ano pa? Sanctification. Binanal ka ng Diyos. Bakit? Pag hindi tayo ginawang banal ng Diyos, para tayong isang, ang tawag doon, takore na marumi. Ang isa bang takore na marumi ay kaya mong pag-initan ng tubig? Pwede naman. Kaya lang, hindi mo rin iinumin yung tubig. Ganun din. Binanal ka na ng Diyos. You are sanctified para ikaw ay fit for use, ready for the service of the Lord. Can you amen? Kaya nga tayo, pag nagpapagamit sa Lord, nagpapakabanal muna tayo, binabanal tayo ng Diyos. At may pangako siya sa atin kanina, ikaw ay binanal na forever. Shout amen. Palapakan natin ang Diyos. What else? Newness of life. Ito yung kanina, new creation. Ha? Hindi na ikaw yung dating gani, hindi na ikaw yung dating ikaw ay may bago ng pagkatao na. Ikaw ay gani na tagalangit na. Kanina, amen? Gusto niyo po ba yun? Amen. You have the newness of life. And finally, ano yon? Adoption. Sabi nga natin, adoption. Ito yung sinigurado ng Diyos ang posisyon mo. Hindi ka kakaba-kaba. Ano ba ako? Ano bang posisyon natin sa Diyos? Ikaw ay anak. Hindi ka alipin. Sabi sa katabi, hindi ka alipin. Hindi ka katulong. Anak ka ni Madam. Anak ka ni Sir. Amen, mga kapatid? Anak ka ng Diyos. Kaya pag anak ka ng Diyos, sige, kumain ka lang diyan. Paglilingkuran ka nila. Sapagat ikaw ay anak ng napakayaman na Diyos. Shout amen. Palapakan natin ang Diyos. Now, bakit ko pinapakita ito sa inyo? Kasi sabi ng iba, nung niligtas ako ni Kristo, pinako siya, namatay, 3 araw, nabuhay, ligtas na ako. Ganun ba talaga nangyari? Hindi po. Yang 7 na yan ang nangyari sa atin, kaya hindi tayo basta lang iniligtas. Maraming ginawa ang Diyos sa iyo, maraming isinakripisyo ang Diyos sa iyo para ikaw ay siguradong pupunta sa langit at ligtas kasama ng Diyos. Shout amen. Palapakan natin ang ating Diyos na buhay. Masaya po ba kayo, mga kapatid? Amen. Maraming ginawa ang Diyos sa iyo, kapatid, kaya gamitin mo ang buhay mo para sa Kanya. Amen po ba? Amen. Next. Malapit na po. Why does God wants us to secure our rights to His gift of favor permanently? Bakit gusto ng Diyos na sigurado ka sa iyong pabor? Anong sagot natin? Because every right, rule, or law has limits, exemption, and condition. Totoo ba yan? Yes. Lahat ng mga karapatan natin ay mayroong hangganan. Sabi sa katabi, may hangganan. Kaya ayaw ng Diyos na magkulang ka, ayaw ng Diyos at hindi siya papayag na ikaw ay hindi pagpalain ng Diyos araw-araw. Amen po, mga kapatid? Let me give you an example. Ang ating government, next, ay binigyan tayo ng authority. Sa paanong paraan? Lahat ng Pilipino ay entitled sa karapatang pantao. Amen po ba? We are covered with the protection ng batas ng ating bansa. Tama ba, mga kapatid? Protektado ba tayo ng batas ng Pilipinas? Yes. Pero, pag nilabag mo ang batas na nag-iingat mismo sa iyo, ano mangyayari sa atin? Halimbawa, ikaw ay nakapatay. Ano mangyayari sa karapatan mo na yon? Mawawala na yon sapagat ikaw ay makukulong. Are you with me, kapatid? Let me just give you an example. Pag consummated murder, o kaya talagang napatay mo siya, ang parusa ay hanggang 20 years hanggang 40 years. Reclusion perpetua. Pero pag prostrated murder lamang, it is 12 years hanggang 20 years. Pero pag rape with murder, it means reclusion perpetua up to death. No? So tingnan nyo po yan. Pag nakulong ka rin ng 20 years, nakulong ka ng 40 years, para ka na rin nasentensya ng habang buhay, lalo na kung matanda ka ng nakulong. Tama ba, mga kapatid? Na wala ang karapatan mo na mamuhay ng malaya. Bakit? Tingnan nyo po yung kasunod. Next po. Lahat ng gawa ng tao ay ano? Pansamantala lang at hindi nagtatagal. Can I hear amen? Pero may isang magtatagal. Ano po yun? Matthew chapter 24:35. Everybody?
Heaven and earth will pass away, but my words, Jesus commands and promises, will never pass away. Amen po ba? Lahat ng meron tayo mawawala. Tandaan nyo po yan. Pero yung pangako ng Diyos sa iyo na meron kang buhay na walang hanggan, ikaw ay pupunta sa langit, hindi yan mawawala. Shout amen. Amen. Bakit po? Sige, palapakan natin ng Diyos. Matthew 28:18. Bakit po sigurado ito? Then Jesus came to them and said, look at that, all power in heaven and on earth is given to Jesus. Amen po ba? Lahat ng karapatan, lahat ng kapangyarihan, lahat ng authority ay nakay Kristo na. Are you happy with that, mga kapatid? Amen. John 1:16, sabi diyan, for out of His fullness or abundance, we have all received, all had share, and we were all supplied with one grace carries after another, and spiritual blessing upon spiritual blessing, and even favor upon favor, and gift after upon gift. No? Pabor pagkatapos ng isang pabor, regalo pagkatapos ng isang regalo. Bakit? Kasi mayaman ang biyaya at charis or grace ng ating Diyos na buhay. Amen po ba, mga kapatid? Amen. Now, the question is, how permanent is our rights to God's gift of favor? Gaano ba ito kapermanente? Ano po ang sagot natin? As permanent as your salvation. Permanente bang yung kaligtasan? Nawawala ba ang ating kaligtasan? Hindi po. Kung hindi nawawala ang iyong kaligtasan, sigurado rin ng pabor ng Diyos ay hindi mawawala sa atin. Amen po ba? Sige, palapahan natin ating Diyos na buhay. Next question, how permanent is your salvation or right standing with God? Sagutin po natin sa pamamagitan ng Biblia. Tatapusin na po natin kasi yung part na ito. Romans chapter 8, 35 to 39. Everybody, sabayan nyo nga po ako. Who then can separate us from the love of Christ? Can trouble do it? Or hardship? Or persecution? Or hunger? Or poverty? Or danger? Or death? 36. As the scripture says, for your sake, we are in danger of death at all times. We are treated like sheep that are going to be slaughtered. 37. Next. No, in all these things, we have complete victory through Him, kay Christ, who loved us. Mahal ba tayo ni Kristo? Complete victory na yan. 38, for I am certain, sigurado ako, sabi ni Pablo, that nothing can separate us from His love. Neither death, nor life, neither angels, nor other heavenly rulers or powers, neither the present, nor future. No? Present and future. Ano ngayon, kung maghirap ako sa aking future, hindi ako kayang ihiwalay kay Kristo. Can you amen? 39, last verse. Neither the world above or world below, there is nothing in all creation that will ever be able to separate us from the love of God, which is ours through Christ Jesus our Lord. Shout amen. Palapakan natin ang ating Diyos na buhay. Hallelujah. Praise the Lord. Sabi pa ng John 27:10, 27 to 29, my sheep listens to my voice. I know them and they follow me. I give them eternal life. They shall never die. Wow. No one can snatch them away from me. What my Father has given me is greater than everything, and no one can snatch them away from the Father's care. Dahil nasa pangangalaga ka ng Diyos, hindi ka kailanman kayang agawin sa kamay ng Diyos. Can I hear amen? Amen po ba, mga kapatid? Now, ang tanong na ito ay dapat sagutin mo ng totohanan. Next, papaboran ka pa ba ng Diyos? Papaboran ka pa ba ng Diyos? Anong sagot mo? Sigurado. Bakit sigurado? Bakit? Kasi sigurado na permanente ang aking kaligtasan. Shout amen. Palapakan natin ang Diyos na buhay. Papaboran ka ba ng Diyos? Mauubos na ang pera mo. Bibigyan ka ba ng Diyos?
Wala na kayong kakainin. Bibigyan ka ba ng Diyos? Sigurado yan. Bakit? Kasi anak ako ng Diyos at papaboran ako ng aking mayaman na Ama. Shout amen. Amen. So, dalawa na lang po ito. Napakaiksi na lang. Last two na lang po ito. Next po, ang number 2 natin, undoubtedly gives us confidence to receive God's gift of favor. No? Kung ang Diyos ay titingin lang sa iyong kahinaan, makukonsumi ang Diyos. Tama ba, kapatid? At hindi ka niya bibigyan. Andiyan ka na naman. Oh. Kahapon, absent ka. Ngayon, humihingi ka na naman ng pabor. No? Pero hindi eh. Dahil sa biyaya at katuwiran ni Kristo, sigurado, confident ka. Pag humingi ka, Lord, pwede bang bigyan mo ng baon mga anak ko? Hindi ka mahihiya. You have the confidence. Can I hear amen? Basa, Hebrews 4 verse 16. Let us then approach the throne of grace carries with confidence so that we may receive mercy and find grace carries to help us in our time of need. So pwede ka nang humingi anytime sa Diyos. Anong ibibigay niya? Mercy. Ano yung mercy? Ito yung awa ng Diyos, yung grace, yung biyaya ng Diyos sa atin. No? Pabor ng Diyos. Kaya hindi ka na magkukulang, kapatid. Shout amen. Finally, panguli na po. Please bear with me. Last na po ito. Number 3, practically enables me to value God's gift of favor. Mahalaga ba sa iyong pabor ng Diyos? Ipagpapalit mo bang pabor ng Diyos? Hindi po. Binavalue mo ito. Sabi ni Pablo, next tandaan natin. Any attempt to earn and merit your own righteousness, look at that, cancels the gift of favor. No? Kung gusto mo na makatanggap ng pabor, pero tinatrabaho mo, ginagawa mo ang kabaitan para paboran ka, wala nang pabor. Amen po mga kapatid? Kasi ang pabor ay darating sa biyaya at pabor ni Kristo lamang. Shout amen. Galatians 2:21, last 3 verses, promise. I, Paul, sabi ni Pablo, I am not one of those who treat the grace carries of God as meaningless. For if we could be saved by keeping the law, then there is no need for Christ to die. No? Kung kayo, pwede ka palang maligtas sa pamamagitan ng pagiging mabait, bakit pa namatay si Kristo? Tama? Hindi mo kayang maligtas dahil hindi ka naman mabait. Salamat na lamang sapagkat mabait ang Diyos sa iyo. Ibinigay niya si Kristo sa atin. Shout amen. Pahalagaan mo ang pabor ng Diyos sa iyo. Maglingkod ka sa ating Diyos na buhay. Shout amen. Amen. James 4:6 ulit. But He gives us more grace carries. That is why the scripture says, God opposes the proud. Mayabang ka, ayaw ka ng Diyos. But gives grace carries to the humble. Sabihin sa katabi, stay humble. Sa kabila naman, stay humble. Bakit? Para tuloy-tuloy ang pabor ng Diyos sa iyo. Amen po ba? Last verse, Philippians 4:23. Everybody, the grace carries of the Lord Jesus Christ be with your spirit. Amen. Amen po ba? Dahil sa iyong born again spirit, ha? Tanda mo ito, pag hindi ka born again, walang grace or carry si Kristo sa iyo. Buti na lang na born again ka because the grace of Jesus Christ is in your born again spirit. Pumalakpak nga po ang lahat ng na-born again. May natutunan po ba kayo mga kapatid? Amen. So, next po, to be continued natin, pag-aaralan po natin ang Old and New Covenants. Ano ang koneksyon ng covenants or kasunduan sa pagiging matuwid natin? At pag-aaralan din natin dyan yung tinatawag na the New Covenant, bagong kasunduan. Are you excited with that? Amen. So lahat po tayo ay tumayo, mga kapatid, at tayo po ay magdeklara ng ating Macarius Challenge. Ano po ang ating Macarius Challenge? Everybody, enjoy God's gift of favor every day. Amen po mga kapatid? Kasi si Lord lang naman po ang dapat mong ipagmalaki. Si Lord lang ang dapat mong ikwento sa iyong mga achievements. Amen po ba? After all, kaya ka lang naman magaling, kaya ka mahusay, kaya ka mayaman, ay dahil sa biyaya at pabor ng ating Diyos na buhay. Salamat sa buhay at buhay na walang hanggan, Jesus. Let us pray. Hallelujah.
Panginoon, salamat po sa aming pag-aaral na ito tungkol sa iyong pabor na linaw. Praise. Lord, narito po ang mga anak sa oras na ito. Nakataas po ang kanilang mga kamay, umaasa sa iyong pagbuhos ng biyaya at pabor, O Diyos. Lord, dalangin po namin na sa oras na ito, nandito na rin lang sila sa church, ay maranasan nila ang pagbuhos mo ng iyong mayamang biyaya. Pagbuhos mo ng mayamang pabor sa kanilang born again spirit. Lagi mo pong ilagay sa aming kaisipan at puso na kami ay anak mo. Hindi kami mahirap. Hindi kami kawawa. Kami ay mayaman na sapagkat mayaman ang aming Ama sa langit. Ngayon, salamat po sapagkat tunay ang mga salita at kami ay naniniwala. At dahil naniniwala kami, lahat ng ito ay mapangyayari sa aming buhay, sa aming hanap buhay, at sa aming pamilya at trabaho, even in our ministry. Salamat po, Panginoon, and we will enjoy your favor every day sapagkat kami po ay tunay na mga anak mo. Ito po ang aming samot panalangin na may pasasalamat. In Jesus' name we pray, and everybody say, Amen. Palapakan po natin ang Diyos na buhay. Ano po ulit ang ating Macarius Challenge? Everybody, enjoy God's gift of favor. Kailan? Every day. To God be all the glory. Are you blessed? Super. Kung na-bless po tayo, i-bless din natin ang Panginoon through our giving.